Mga kaibigan, ito na ang first na to. Nicholas Kaufman at saka si Dov Jones ay nag-withdraw na po bilang defense counsel ni former President Rodrigo Duterte doon sa ICC case. Update, si Nicholas Kaufman po ay naghain po ng request na siya po ay hindi na magiging lead defense counsel ni Rodrigo Duterte sa kaso na crimes against humanity. At ito po, sumunod din po, itong si Dov Jacobs po ay ang assistant defense counsel na. Ang dalawa po na abogado na ito ay umalis na po. Hindi na po nila tinuturing kliyente si Rodrigo Duterte at sila naman po ay pinayagan ng ICC. So as of this writing, wala na. Wala pa pong pinapublish na kung sino po yung papalit bilang lead counsel para sa kaso ni Rodrigo Duterte. Ang alam po natin sa May 27, ngayong buwan, sa May 27 po ay magsisimula na po yung pre-trial sa kasong crimes against humanity ni Rodrigo Duterte at ngayon May 9 nawala na po yung kanyang defense counsel. Dalawa pa. Pumutok po to kahapon, kagabi. At pinayagan naman po sila ng ICC. Nagpaalam po si Nicholas Kaufman at saka si Dov Jacobs na sila na po ay hindi na sila yung magiging tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte doon sa ICC. At pumayag naman po ang ICC na umalis na sila sa pagiging defense ni ang kwento po, ang kwento po ni Nicholas Kaufman sa kanyang sulat sa ICC, sa kanyang withdrawal letter. Sabi po niya ay natapos na yung kontrata. Natapos na po yung 1 taong kontrata niya bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nilalagay din niya doon sa sulat na mismo pong si Rodrigo Duterte ang nagpasya na i-rearrange or ayusin yung kanyang depensa. Bale, pinapalabas doon sa sulat po na si Rodrigo Duterte po yung may pasya na mag-iba ng kanyang tagapagtanggol. Iibanin na. Si Nicholas Kaufman, tapos na po yung, para sa kanya, tapos na po yung kanyang kontrata. So, wala na. At natapos na daw yung kontrata niya noong pang March 30. Noong pang March, nung lumabay na buwan. Noong March 30. Tapos na daw po, tapos wala na. May na po ngayon. So, siya po ay nagpapaalam na bilang lead counsel, pati yung kanyang assistant. Iniwan na po nila si Rodrigo Duterte at ngayon ay naghahanap sila ng bago at meron na daw nakita. At pero hindi pa pinapangalanan kung sino yung sasalo sa depensa ngayon ni Rodrigo Duterte para sa May 27 na trial, pre-trial. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko alam kung paano ang patakaran sa pagiging tagapagtanggol sa doon. Pero from my understanding, dito po sa atin, dito po sa Pilipinas, kung kumuha po kayo ng abogado, pag sa start pa lang ng kaso, syempre, kukuha kayo ng kung meron kayong kaso, no? Kukuha kayo ng abogado, magbabayad kayo ng acceptance fee. Yung abogado na yon, kung irerepresenta kayo, okay? Yung abogado na yon ay sa atin hindi ka iiwan ng abogado hanggang matapos yung kaso dito sa atin.
unless may mangyari sa abogado mo, unless ikaw na kliyente ay mismong tanggalin mo, i-fire out mo yung abogado mo. Or yung abogado mo ay aalis na lang, mag-resign, magiging abogado mo. Yun lang po ang tatlong dahilan kung bakit ang isang abogado ay mapapalitan. Number 1, may nangyari sa abogado, may nasakit, may nagkasakit, namatay, ganon. Ikalawa is kung yung kliyente mismo ay i-fire out na yung abogado niya. Ikatatlo, kung mismo yung abogado ang umayaw na, aalis na siya, kakalas na siya doon sa kaso. Unless hindi po yun mangyari, yung tatlo na yon, sa atin dito sa Pilipinas, kung sino po yung abogado mo sa start, yun po ang magiging abogado mo hanggang matapos yung kaso. Apparently, doon pala sa Europa or sa ICC, pwede pala yung ganyan. Siguro nga, ang nakakapagtaka po, di ba mga kaibigan, ay di ba po sinabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay medyo nakakaroon na ng problema sa kanyang cognitive functions. Di po ba yun kanilang depensa kung bakit siya ay hindi matanda na daw, nag-uulyanin na kung sa atin pa dito sa Pilipinas, nag-uulyanin na daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi daw siya nakakapagdesisyon ng maayos. Yun po yung kanilang ginawang depensa, 'di ba? Yun yung sinasabi nila, may sakit na, matanda na. Pero sa sinasabi po ngayon, kagabi, nakikita natin na slowly yung nakikita natin po yung rason kung bakit tumiwalag na po ang mga defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. According to the reports, si dating Presidente Rodrigo Duterte ang nagtanggal sa kanila para reorganization, yung word yata ni ginamit, magre-reorganize ng bagong defense team. Bago pa man mag-start yung trial sa May 27. Pwede palang ganun. So, from my point of view, hindi po maganda na magpapalit ng hindi po wise kung magpapalit ka ng abogado in the middle of a fight of a legal battle. Kasi yung papasok na bagong abogado ay kailangan pa i-study yung kailangan pa pag-aralan yung iniwan na trabaho ng previous na abogado. So ang gagawin po niyan, yung bagong abogado most likely manghihingi ng delay, magde-delay kasi nga papasok siya sa siya lang yung papalit. Yung sila Nicholas Kaufman at saka si Dov Jacobs, kabisado na nila yung kaso. Ngayon aalis sila. So yung susunod sa kanila, kailangan po mag-start back to zero. At isa sa mga taktika ng gagawin na ngayon, kasi nga baguhan nga ng mga abogado, ang susunod po, ang posible po na gawin nilang taktika ay magpa-delay sila, nagpa-delay. Sasabihin nila na we are new lawyers of this case, we need to study, ganon. We need to ganito, study the documents left by the previous defense team. So ibig sabihin po niyan mga kaibigan, most likely mahina po ang defense nila.
mahina naman po sila kahit sa start pa. Mahina ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga kaso niya sa ICC. Na alam po natin na hindi po na-highlight masyado yung tatlong kaso na kinakaso po kay Rodrigo Duterte. Yung tatlo po yun, tatlong counts, kinonfirma na lahat ng pagkakataon na may oportunidad magpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isilalim niya ang kanyang sarili sa due process ay nagmamatigas po siya. Ayaw niya humarap doon sa pre-trial chamber at sinasabi po niya paulit-ulit na walang jurisdiction sa kanyang sarili ang International Criminal Court, na kung saan po siya ay lilitisin na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng crimes against humanity. Napakapangit po ng optics nito na nangyari po to kagahapon. Alam po natin na si Vice President Sara Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. Di ba ba? Maingay po. Kailan pa ba? Since May 4, maingay, nandun na po ang Vice Presidente at maingay po siya doon. Lagi po every morning nagpapa-unlock ng interview niya na mga wala dito, wala doon. At nung ito po kagabi, lumabas po itong balita nito mga alas 11 ng gabi. Siguro yon mga lunchtime na po yon or afternoon doon sa the Netherlands, if I'm not mistaken. Mas mauna po tayo sa kanila ng oras. So yun na nga po. Nagbigay na po ng letter ang defense lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpaalam na din sila ng maayos sa ICC na hindi na po sila ang hahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kailangan na silang palitan. Kung ganyan po mga ibig sabihin wala. Hindi sila naging epektibo na mga tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon kailangan nila maghanap ng panibago na naman ng mga abogado na sasalo. Paano yan? Good afternoon, Irma Kapuyan. Afternoon. Hello everyone. Hello. Sabi ni Iveli Humeka, mahirap ipagtanggol ang diablo. Totoo. Tama naman. Mahirap ipagtanggol ang demonyo unless kung yung magtatanggol sa demonyo ay kapwa niya demonyo. 'Di ba? So hindi naman siguro kawalan kila Nicholas Kaufman at kay Dob Jacobs kasi mahal din po yung bayad sa kanila for the past year na sila po ay naging mga defense kasali sa defense team. 'Di ba? Kung ang kwento po is pumapalo po in pesos. Pumapalo po yung kanilang retainer fee sa mga 2 million po, 2.5 million. If I'm not mistaken. 2 million. Malaking pera din po yun doon. Sa euro po yung bayad doon. So ngayon, timing man siguro din kasi nandun ngayon si Sara Duterte sa The Hague. Siya yung maghahanap na naman ng siya maghahanap ng kailangan siya sa kanyang panahon na nandoon. Hanggang May 15 po yung sinasabing paglalagi doon ng Vice Presidente. Dapat gugulin niya yung kanyang panahon na maghanap ng panibagong mag-assemble ng panibagong defense team para sa kanyang ama.
Yun yung trabahuin niya. Huwag siya masiging masyadong sasabi-sabi na walang ginagawa ang gobyerno dito, hindi alam ni PBBM paano magpalakad ng gobyerno. Wala na. Tapos siya hindi marunong gumamit ng laptop, pero may laptop. Pero hindi marunong gumamit ng computer, pero gusto maging presidente. Paano yan? So yan, Inday Sara, atupagin mo yan, yung problema na yan. Malaki po itong problema kung wala pong depensa, walang abogado. Walang mag-aabogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa dahig. Give up ito. Hindi ako naniniwala na kusang loob itong mga ito na umalis. Tinanggal yan sila. Kasi nga nakakapagtaka dito po sa atin kung sino yung abogado mo from the start. Yun din po, until hindi ka po iiwan until such time na hahatulan na po sa korte. Ganun po dito sa practice sa atin. And I think that is universal. Sa kahit sa anong sibilisasyon. Yung tagapagtanggol mo from the start ay yung tagapagtanggol mo to the end. Unless may mangyari talagang masama sa tagapagtanggol mo or meron kang ginawa na hindi na masikmura ng tagapagtanggol mo. At hindi ka na niya mapapagtanggol dahil alam niya na guilty ka. At kahit na hindi na lang niya isusugal yung kanyang reputasyon kasi guilty ka, paano yan? Hindi ka niya mapanalo. Hindi ka niya mapanalo. Pero nasa abogado din po yan kasi may mga abogado po na na tumatanggap po ng kaso kahit alam po nila na guilty yung kliyente nila. May mga ganun. At yun masusukat yung magagaling na defense lawyers. Kung alam nila yung kanilang abogado ay may kasalanan pero nakuha pa rin nilang mapagtanggol at maakwit ang kanilang kliyente kahit may alam nila na may ginawa yung kliyente nila. So ngayon, kailangan si Sara Duterte maghanap ng magaling na defense attorney para sa kanyang ama para sa May 27 na hearing. Otherwise, bibigyan po sila, meron pa naman po silang bibigyan po sila ng ICC mismo ng appointed ng ICC na abogado. Kagaya 'di ba pag sinasabi pag pinabasa po sa Miranda rights, sasabihan ka pag ikaw ay inaaresto, you have the right to remain silent and everything, kung anong isasabihin mo will be taken against you and mag-a-appoint ang korte ng tagapagtanggol mo kung wala kang abogado, yung korte ang magbibigay ng tagapagtanggol mo. At wala kang choice kung hindi magaling yon. So yan, iniwan na ni Nicholas Kaufman at Dov Jacobs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ninyo mga kaibigan, doon po sa sumusubaybay sa akin, sa TPL3 ko pa po, nakasulat na po ako ng write-up patungkol po sa background nitong si Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman po ay merong history. May history po yan na nag-iiwan ng kliyente kung hindi na po ito nakakabayad. Meron po yan. Iniisip ko nga po ngayon kung paano ko isusulat yan ulit. Pero si Nicholas Kaufman po ay meron pong history na nag-iiwan niya sa nakanyang kliyente kung hindi na makabayad yung kanyang kliyente. Which is, practical lang po yan sa mga abogado kasi syempre, bakit mo naman ipagtatanggol yung tao na ikaw nakakadahirap ka na ipagtanggol tapos yun pala, hindi ka naman pala babayaran. May mga ganun din. Practicality naman yan. So yun po ang isa sa mga bad news. Bad news na nanggagaling po sa dahig, the Netherlands. Yan, isa sa yan, bad news. And the second bad news, may madaming bad news sa mga Duterte ngayon eh. Grabe.
patong-patong po mga kaibigan ng mga bad news. Breaking news! Ito kanina lang po. Ako po ay nasa SM Ormoc Mall. At ako po ay nagtawag ito. Nagpapahilot po ako kanina nung pumasok po tong balita na to. Si Senator Bato de la Rosa ay pinapaaresto na ngayon ng ICC at natanggap na po ng Interpol ang kanyang warrant of arrest. At patungkol dito, mga one hour ago, umaksyon na po. Oy, John Vic! Umaksyon na po si SILG, John Vic Remulla. At wow, John Vic ha, dapat bago ka advice lang ha, unsolicited advice to Secretary John Vic Remulla. Bago maipresenta, kung magpa-press con ka ha, dapat katabi mo na si Bato. Si John Vic Remulla po ay nag-order na sa kanyang sa PNP. 10,000 po. 10,000 police officers person na task force. 10,000. 10,000 po na mga pulis ang kanyang itinalaga para maghanap, para hanapin possible, gumawa ng operasyon to make a possible dragnet operation sa warrant of arrest. Pag nakuha na nila yung warrant of arrest na na-issue ng ICC kaya Senator Bato de la Rosa. 10,000 po ang itinatalaga, ang piniprepare ni SILG John Vic Remulla para hanapin at supuin si Bato de la Rosa na sabi po dati, ang last na update kay Secretary John Vic Remulla kung nasaan daw si Senator Bato de la Rosa ay nandun lang daw po sa Davao City. Umiikot-ikot lang sa Davao City. Andyan lang yun. Posible po na baka gumawa to ng alam po natin yung Davao City ay mahilig po dyan mag-backdoor. Backdoor papuntang Indonesia. Baka sundan mo din si yung ginawa ni Arnulfo Tevez, yung kaibigan mong si Arnie Bato, baka gagayahin mo si Arnie ha, dadaan sa Indonesia para pumunta doon sa magliwaliw doon sa East Timor. Wag na sa East Timor, madami tayong mga contacts doon. Pero dadaan ka backdoor dyan. Kung ako sa'yo ba to, give up na lang. Voluntary ka. Pero alam natin mga kaibigan, doon sa ngayon pa lang nakaka-realize mga kaibigan. Ngayon pa lang po binaba itong arrest warrant na ito. Pero si Bato, nung pang November, hindi na pumapasok sa Senado dahil sa takot, dahil sa arrest warrant na yan, na ngayong araw lang binaba. So, more than 6 months na po si Bato de la Rosa hindi pumapasok sa Senado at tumatanggap ng sweldo dahil sa arrest warrant na yan na ngayon lang araw. Ganun po kaparanoid yung dating police chief. Naturingan pa naman din na police pero duwag pala. Paano ba yan? Mas mabuti pa sa'yo mas mabuti pa sa'yo ba to si Senator Bongo, at least yun pumapasok Kahit alam din niya na co-perpetrators kayo doon sa ICC
kaso na ICC ni dating Pangulong Duterte. At least si Bongo pumapasok at may mas matapang pa yun sa'yo kaysa grabe naman, tapos hindi yun pulis. Ikaw pulis? Tapos nagtago ka, tapos ngayon lang pala darating yung arrest warrant mo? Halos more than 6 months ka na walang nagpapakita? Oh? Tapos ngayon meron na, magpapakita ka na. O tatakbo ka. Again, mga kaibigan, ang tao na guilty ay tumatakbo at nagtatago. Yun po ang ginagawa ng guilty. Matik yan. Basic yan sa psychology. Defense mechanism, kung ikaw ay guilty, magtatago ka at tatakbo ka at magtatago ka. Flight. Pero kung ikaw ay inosente at alam mo sa sarili mo na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili kasi naniniwala ka na inosente ka, naniniwala ka na mapapatunayan mo na wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mali, ikaw ay haharap talaga. Hindi ka na kailangan na sa pagsabihan pa, kusa ka na ipipresenta mo ang iyong sarili at isusumiti mo yung katauhan at iyong sarili sa due process at maniniwala ka sa batas. Susunod ka sa batas. Example na lang natin si Representative Leila de Lima. Ano nangyari kay Leila de Lima? Kinasuhan siya 3 counts ng drug-related cases. Ano nangyari? Siya po ay isinumiti yung kanyang sarili sa due process. Nakulong siya ng 7 years. At ano nangyari? Sa kada ng kanyang kaso, sa pagdinig ng kanyang mga kaso, na-dismiss, 3, na-dismiss, na-acquit. So, asa na ngayon si Leila de Lima? Naging representante sa Kamara sa 20th Congress. Nakulong siya, she endured that. At sabi ng korte, wala. Inosente yung tao. Wala tayong magagawa niyan kahit hindi tayo fan. Hindi po ako fan ni Leila de Lima. Pero I have to admit na mas may balls pa po si Leila de Lima kumpara kay Bato de la Rosa. Si Leila de Lima, nakulong 7 years. Si Senator Bato de la Rosa, kwento pa lang na may warrant of arrest nung October, November last year. Kwento pa lang yun. Ngayon, hindi na po pumasok siya. Nagsayang siya ng 6 months, more than 6 months. Nagsisweldo siya. Yung kanyang staff, halos kamag-anak niya, 2 anak at mga kamag-anak niya. Yung bumubuo po ng staff, ng Senate staff ni Senator Bato de la Rosa, puro po yun kamag-anak, anak niya. 2 na sumisweldo po, mahigit na kumulang more than 100,000 per month. Yung staff niya sumisweldo, siya sumisweldo din. Pero siya hindi po siya pumapasok. Pero yung staff niya, na kanyang mga kamag-anak niya, anak niya, pumapasok sa opisina sa Senado. Magpakita ka na ba to? Ano mo kami sa iyo kaisugan. Palantawa mi sa imong kaisog. Karon, gawas na diha ba to? Na naman Abi na mo isog ka. Na. And don't you look forward to this one? You will have a reunion with your principal doon sa Dahig. Who knows ba to? Baka maging roommate mo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte or cellmate. Madami kayong chichika. Di ba? Mas mas mauunahan mo pa si Bongo.
doon na makipag-reunion kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O pwede ka na doon. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung hindi po pamilya at abogado ni Rodrigo Duterte yung bibisita dyan sa kanya doon sa dahig, hindi po sila pinapapasok basta-basta ng doon sa facility sa Benjen. Dapat po kayo ay pamilya or abogado. Doon yun lang po yung mga times na papabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Other than that, kahit nga po si Senador Amy Marcos nag-attempt na bisitahin siya pero hindi siya pinapasok. Si ilang beses po nag-attempt si Senator Robin Padilla nung every time po siya pupunta ng dahig. Hindi rin po siya pinapapasok. Ang nakapasok lang po talaga ay yung mga anak at yung asawa, yung kanyang first wife at yung kanyang common law wife at yung mga abogado. So, Senator Bato, paano na yan? Anuhin ka na naman ni Trillanes nito. Bring it on. Diba? Kukutsain ka. Uy, Bato, kukutsain ka talaga ngayon ni Senator Trillanes. Ni dating Senator Trillanes kasi bring it on. At ini-imagine ko na ngayon, Bato, 'di ba sabi mo, Bato, na sinabihan mo si Trillanes na sumama sa arresting team paghahainan ka na ng arrest? Ay baka totoohin yun ni Sentry. Baka totoohin yun talaga ni Antonio Trillanes na magpresenta ng kanyang sarili doon sa arresting team ng PNP CIDG, naghahanap sa'yo. At siya mismo magdadala ng baka sabihin pa ako na lang mag-handcuff. Halaka, Bato, yung inaano mo. Baka siya pa talaga yung sa'yo. Halaka, Bato. Bring it on, Bato! Bring it on! Paano yan? Bato, si Sentry, excited na Ako, ini-imagine ko po ngayon si Antonio Trillanes. Ang ngisi ni Antonio Trillanes siguro hindi na ma-drawing sa sobrang ganun na yung smile ni Trillanes ngayon. At sigurado ako pag makakita yan ng oportunidad si former Senator Trillanes na kung makasama siya sa arresting team ni Bato de la Rosa, baka maki-join pa. Halaka, Bato! Bring it on! Baka si Trillanes talaga yung mag-bring it on sa'yo, Bato. Yan, kasi ayaw laging paghinambog. Ayaw lagi mo paghinambogero, Bato. Hambog manggod. Hambog po mga kaibigan sa Bisaya is mayabang, kayabangan. Mayabang masyado. Hambugiro. Bring it on. Make my day, Bato. Diba sabi mo, make my day. Ngayon, binigyan, how ironic, binigyan ng pagkakataon si Antonio Trillanes to actually make your day. Pag siya po ay sumama doon sa arresting team pag nakita na po si Bato de la Rosa. Hindi po yun malayong mangyari. Make your day, Bato. And ako, makikipusta na po ako. Sino magpupusta? May mga kaibigan, magpupustahan kami na malamang maghahanap ng paraan itong si Antonio Trillanes para masama sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa para po siya ay makasama sa arresting team at siya po mismo magdadala ng handcuffs para sa pag-aaresto ni Bato de la Rosa.
Kasi 'di ba, bring it on and make my day, 'di ba? Sabi mo ba to? Yan na yung chance ni Antonio Trillanes to do good, to make good sa ano mo, sa challenge mo sa kanya. So, maghanap ako ng mga kaibigan ko na makikipagbustahan ako. Kahit 100 pesos lang. Ang sabi ni Irma Kapuyan, Hay nako, kung pinapasok lang sa kulungan si Robin, baka buong pagkataon niya balot ng mura kasi parehong ampaw ang utak nila sa... O ilang beses na po pumunta si Robin Padilla doon sa Dahig, di ba? Sa kada punta niya po doon, nag-attempt po siya na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi po siya pinapapasok kasi hindi nga po siya pamilya. At kahit po siya ay senador ng ating bansa, hindi rin po siya pinapasok kasi hindi po siya pamilya. Ang last po nakapasok na hindi kapamilya ay si dating yung kasi si Mel Jaldea po. At last time po siya na pumasok ay malapit na po siya na heart attack siya habang siya ay sumasign doon sa logbook. Hinatake po siya. At doon na ano po siya na hospital po sa Dahig doon si Mel Jaldea last year at doon po siya nakabitan ng pacemaker. Yun siya, nakapasok po si Mel Jaldea kasi siya po ay abogado. Nire-recognize po siya na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC. Bato! Where na you? Hala ka, Bato! Oh, dapat ako ba to? Silver lining lang ba to? Silver lining. Dapat ito ay nilo-look forward mo because it will finally be a reunion for you with the former president, di ba? So good luck ba to? Good luck sa hiding place mo kung saan ka man ngayon naroroon. Kung wala si Bato sa Davao City, nandyan lang siya sa around the venue. Or kung hindi, baka naghingi na po siya ng tips kung paano lumusot sa backdoor via Davao to Indonesia. Nanghingi na siya ng tips sa kanyang friend na si Arnie Teves na ngayon din po ay nasa bikutan dahil may kaso. So next natin na balita this afternoon, breaking news. Sasabi ko lang, kwento ko lang kay Laila, ito si Manang. Ito po ay nagre-react po si Leila de Lima sa sinabi ni Robin Padilla na napakabobo. Context, sinabi po ni Robin Padilla sa isang interview sa kanya na siya daw ay bilang kasapi sa minority group doon sa Senado, sila po ay mag-o-oppose. Sila po ay kokontra kasi yun daw yung trabaho nila sa minority kumontra. So kokontrahin nila ang pagko-convene ng impeachment trial doon sa Senado. At syempre, yung abogado, na-trigger po yung pagka-abogado ni Representative Leila de Lima at sinabi niya, mali yung ganyang paniniwala na pwedeng hindi na ang Senado mag-convene bilang impeachment court dahil minority sila. They have no choice. Robin, wala kang choice. Robin Padilla, wala kang choice. Wala kayong choice sa minority. At hindi ito about opposing. You cannot vote on opposing the impeachment trial. Robin. Hindi. Yan ay nakasaad na sa ating saligang batas. Nasa konstitusyon yan. Na pag inakyat na ang articles of impeachment ng House papunta dyan sa Senado, wala kayong choice kundi mag-convene kayo forthwith.
Robin, magpaturo ka doon sa abogado mo. Yung kamukha ni yung kamukha ni Palito na may bigote. Abogado mo 'yun, 'di ba? Magpatulong ka doon para magpa-lecture ka kung ano yung anong dapat role mo bilang senador kahit nasa minority group ka ng Senado. Regarding sa impeachment proceedings, magpa-crash course ka doon sa abogado mo. Unless, of course, hindi rin alam ng abogado mo. Well, masaklap yun kung hindi alam ng abogado mo yung procedure dyan. I'm pretty sure ikaw, Robin, bobo ka talaga. Bobo po si Robin Padilla. I'm sorry, real talk lang. Hindi ko cargo de konsensya yan si Robin Padilla kasi hindi ko po yan binoto. No, I didn't vote for him. Hindi po ako kasali dun sa mga bumoto sa kanya. Kaya kung sasabihin ko siya, bobo siya, real talk lang yon, tsaka hindi ko cargo de konsensya yan. Kasi hindi ko yan binoto. Hindi ako nagsayang ng boto kay Robin Padilla. Kahit popular siya, at kahit siya po ay nasa unit team noong 2022 elections. Hindi ko siya binoto. Hindi kaya ng konsensya ko na bumoto sa isang tawag dito, isang artista na alam naman natin na walang alam sa larangan ng lehislatura. Wala akong problema sa kanyang pagiging artista. Wala akong problema. Hindi naman din ako maki-action eh. More on agamulak ako eh, yung mga ganon. Yung mga ganon na leading man, hindi ako mahilig sa action. More on agamulak, yung mga ganon. Oh, yun yung type ko na mga aktor. Yung mga action ko hindi po. So, wala akong problema sa pagiging artista ni Robin Padilla, pero malaki po ang problema natin sa kanyang pagiging senador. Kasi wala po talaga siyang alam. Bopols po siya. Wala. Sorry to say. Sabi ni J. Ensoy, bakit may utak pa ba ang mga DDS senator? Good question. Wala na. Basta DDS, wala na. Mawawalan ka ng IQ. Mawawalan ka common sense. Mawawala yung logical thinking mo. Mawala. Yung critical thinking mo, mawala. Wala na. Basta nagpatuloy ka na pagsusuporta sa ganong klase, sa mga Duterte, mauupos yung pag-iisip mo. Kaya ako nga po, doon sa mga nakakilala sa yes, sinuportahan ko po si dating Pangulong Rodrigo Duterte for 6 years siya po na naging presidente. Pero kumalas po ako the moment na tinawag niya si PBBM na bangag noong January 24 at January 28, 2024. Birthday ko po yung araw na yun. At hindi ko sukat akalain na ganun. Isa pong kasinungalingan yun. Natawagin niya yung kasalukuyang presidente natin na ngayon na isang bangag at adik. Napakalaking kasinungalingan yun. Hindi ko na po na Ako po ay third generation Marcos loyalist. So, yung panahon na yon, sinabi ko, ang mali ay mali. Mali po si Rodrigo Duterte sa kanyang ginawa nung araw na yon na tinawag niyang bangag si PBBM. Harap-harapan pa niya sa kanyang mismong kapatid ni PBBM na ngayon, ewan namin, nangyayari kay Manang Aimee. Wala. At alam natin ngayon, nakikita natin ngayon, pag ikaw ay sinungaling, ang mga sinungaling po ay kapatid na mga magnanakaw. At nakikita po natin yon na ngayon doon sa AMLA report
patungkol sa SALN ni Vice President Sara Duterte. So yon, Robin, magpatulong ka sa abogado mo. Wala kang choice, Robin. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na